Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat mga kapuso. Narito na tayo sa episode 8 ng Asawa ng Asawa Ko, araw ng Huwebes. Talagang pinagpipilitan nga ni Christy na pakawalan siya ni Leon. Pero ang sabi nga ni Leon, akin ka, wala kang kawala. Ha? Dito ka lang. Samantalang si Shaira, gumawa na ng paraan. Pag may alak, may balak, di ba? Kumbaga, hinubaran niya na ng sapatos sa medyas habang lasing. May nangyayari kay Christy, may nangyayari din kay Jordan. Samantalang ito namang si Christy, sabi niya, alam mo, walang-wala ka sa asawa ko. Dahil ikaw, wala kang ano, sabi ni Leon. Ano, sabihin mo. Kinalagpag si, Christy. Binalibag siya sa may kama. Samantalang si, Shaira, pinupunasan si Jordan, pinupunasan yung sugat sa kapasa. Kaya nahimasmasan si Jordan, dala ng kalasingan saka ng antok. Napagkamalan niya na yung babae nasa harapan niya, misis niya, sabi niya, napakaganda mo talaga, Christy. Sabi naman ni, Shaira, walang anuman Jordan, nandito lang ako, lagi mo kasama, huwag ka mag-alala. Ngayon, nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Jordan na halikan yung babae nasa harapan niya. Siyempre, tinake advantage siya ni Shaira, diba? Sinamantala niya yung kahinaan ni Jordan, hinalikan niya, naghalikan sila. So meron na nga nangyari, nakaramdam na sila ng init sa isa't isa. At tinanggal na rin ni Jordan yung damit ni Shaira, kinakapa-kapa niya yung likuran eh. Ngayon sa pagkakataong ito, nagkaroon na nga ng pagkakataon si Leon na galawin itong si Christy. Ayan sinamantalahan niya, ginahasa niya, at ito na, natapos na. Nandito pa rin siya sa kwarto ni Leon. Sabi ni Christy, kung inakala mo nakuha mo ng puri ko, nagkakamali ka, dahil hindi pa rin ako magiging iyo. Dahil walang-wala ka sa mister ko, walang-wala ka kay Jordan, wala kang binatbat. Kaya wala pa rin kwenta ang tingin ko sa'yo, hindi pa rin nagbabago. Sabi ni Leon, alam mo, laitin mo na ako ng laitin, wala kang magagawa. Dahil gabi-gabi kitang papupuntahin dito, dahil gusto ko. At para sabihin ko sa'yo, akin ka, wala kang kawala, hindi kita pakakawalan. Ako lamang ang pwedeng gumalaw sa'yo at ako lamang ang nagmamay-ari sa'yo. Magmula sa gabing to, sabi ni Leon. Talagang binitawan niya na ng salita si Christy. Ayan pinamukha talaga sa kanya ni Leon na talagang gusto siya at talagang gagawin sa kanya kahit ano na naayos sa kagustuhan nito. Dahil siya nga ang masusunod, siya ang pinuno. Ayan hawak-hawak yung baba sa kaliig ni Christy, sinasakal siya. Samantala, pinuntahan na nga siya ni na Pusit saka ni Billy para dala ng pagkain. Ayaw niyang kumain, iyak siya ng iyak. Ngunit pinaalis ni Christy. Yung dalawa, sabi niya, umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan, gusto ko mapag-isa. Nanginginig siya, natatakot siya. Ngayon, kinuha niya yung litrato. Humihingi siya ng tawad kay Jordan. Patawarin mo ko, Jordan. Ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Mahal na mahal kita. Patawad kasi naging mahina ako. Binigay ko yung puri ko sa isang lalaking hindi ko gusto. Nakikinig sa kanya si Billy at naaawa. Nakaabang si Billy sa labas, nakasilip, 'di ba? Ayun umiiyak si Christy, nakakaawa. Ngayon, ito namang si Leon, pinuntahan ni Billy sa kwarto. Sabi ni Leon, kamusta ang bihag? Sabi ni Billy, ayun, iyak ng iyak. Hindi pa rin siya kumakain. Ayaw niyang kumain. Tay, bakit mo yung ginawa sa kanya, sa bihag? Di ba, iniutos mo sa amin lahat na walang gagalaw sa bihag kahit sino. Ikaw pa nga yung dahilan ng pagkakamatay ni Igat. Pinatay mo siya dahil niligtas mo yung bihag dahil pagsasamantalahan niya ito. Pero bakit ganun ginawa mo? Ikaw mismo ang sumuway sa sarili mong utos. Sabi ni Leon, dahil ako ang batas dito. Ako ang pinuno ng miyembro ng kalasag. Kaya ako masusunod. Kaya wag na wag mo akong kukwestiyonin dahil ama mo ko. At ikaw, kahit anak pa kita, wala kang pakialam para questionin ako. Sinermonan niya anak niya. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Billy, opo tay. Talagang galit na galit si Leon Ayaw niya talagang mayroong magdikta sa kanya, siya ang batas. Siya talaga masusunod. Hanggang sa nagising na nga si Jordan at nagulat siya dahil katabi niya si Shaira sa higaan at nakapagpalit na agad ito ng damit. O di ba para-paraan. Tapos nagtutulog-tulugan pa yata to.
nabigla si Jordan eh, napaisip siya baka may nangyari sa kanila kasi gulo-gulo buhok ni Shaira eh. Sabi niya, Shay, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Sabi ni Shaira. So hindi mo pala naaalala. Alam mo, lasing na lasing ka kagabi, pinuntahan ka namin sa bar. Napaaway ka pa nga eh. Kaya nakakuha ka ng mga sugat. Tapos dinala ka rito at nakatulog ka na dahil sa sobrang kalasingan mo. Pasensya ka na, Shay. Naistorbo pa kita. Na dahil sa'yo naabala ka. Ano ka ba, wala yun? Matalik kitang kaibigan. Di ba sinabi ko naman sa'yo, kahit anong mangyari, nandito ako. Handang tumulong sa'yo. Oh no, ipagtitimpla na kita ng kopi para may masmasan ka. Hindi na, Shay. Pumasok ka na sa trabaho mo at malilate ka. Are you sure? Oo, okay lang ako. Sige, aalis na ako. Baka kasi malate pa ako eh. Mag-aasikaso na muna ako. Ayusin ko tong sarili ko. Sinuot na ni Shaira yung kanyang sapatos at kinuha na nga yung bag. Pero deep inside, kilig na kilig. Tuwan-tuwa ang ang higad. Dahil na sa wakas, ang pinaniniwalaan niya, napasa kanya na nga ng tuluyan itong si Jordan. Samantalang si Jordan, napansin niya na nakataob yung picture frame nilang mag-anak. Kinuha niya, itinayo niya, at hinihimas-himas niya yung litrato ng kanyang asawa. Samantala yung magkaibigan kumakain ng recess ng break time. Si Leslie nagtatanong, kamusta yung nangyari sa inyo ni Jordan? Aba, grabe yung paghalika. I-rate mo nga best kung ilan, kung 1 to 10. Kinikilig tong si Shaira, sabi niya 11. Nagkiligan. Bes, di ba nga lagi niyang binabanggit yung pangalang Christy kasi nga akala niya na ikaw yung asawa niya na namatay. Ito naman basag ng mood eh. Pabasag ka talaga ng mood. Sinasabi ko lang naman ng totoo para hindi ka umasa. Sabi ni Shaira, pwede ba huwag na natin pag-usapan yan? Sabi. Ngayon, ang sabi nga ni Shaira, sa ngayon, oo, talagang iniisip niya asawa niya, hindi pa siya maka-move on. Pero darating din yung panahon na kapag naka-move on na siya at nakita niya lahat ng mga efforts ko na pagtulong sa kanya, marirealize niya rin na worth it din akong mahalin. So, hihintayin niya yun, di ba? Hopeful siya na maaring maging sila nga ni Jordan sa dulo. Samantala, nagpapahinga, nagpapalabig itong si o nagpapahangin si Leon sa labas. Niyaya siya ni Sawa, sabi niya, Leon, tara, doon muna tayo sa kwarto. Magpainit muna tayo. Hindi lang naman masaya ang gagawin ko sa'yo eh. Alam mo, iligo mo na lang yan, Sawa. At nang mawala yung init mo. Bakit? Meron ka na bang ipinalik sa akin? Yung Christy na yon? Kala mo hindi ko alam na may nangyari sa inyo? Siya na ba yung pinaglalabasan mo ng kape ngayon? Kinuha yung yung batok ni Sawa. Sinakal siya. Wag na wag mo kong pagsasabihan ng ganyan. Dahil unang-una, hindi kita asawa. Walang namamagitang relasyon sa atin. At yung nangyari sa atin, kalimutan mo na yon. Wala kang pakialam dahil ako masusunod dito, ako ang pinuno dito. Kaya huwag mo nang pansinin kung sino yung babaeng sinisipingan ko. Dahil si Christy na ang bago ko. Sabi niya, no? Ngayon, maliwanag ba? Ha? Sabi ni Sawa, Leon. Takot siya kay Leon eh. Inihagis ni si Sawa. Ngayon, sa sobrang pagka-bad trip ni Sawa, pinag-initan niya ngayon si Christy. Ngayon, ito namang si Jordan, dali-daling pumunta sa bahay ni Carmen at kinakalampag yung gate. Ma, sigaw siya ng sigaw. Wala siya sa wisyo dahil nga lasing siya eh. May hangover pa siya, tapos nabugbog pa siya. Bakit Jordan? Ano yun? Teka, ang baho mo, umialak ka. Saka bakit ganyan itsura mo? Puro pasa ang mukha mo. Napaaway ka? Alam mo, katingin mo harap ka sa anak mo. Nang ganyan na itsura mo at papayagan kita, ha? Katingin mo papayagan kita? Ayusin mo muna ang sarili mo, Jordan, ma. Kung pwede lang, gusto kong makita si Cory. Kukunin ko siya. Dahil may karapatan ako dahil ako ang ama niya, ako magulang niya. Kukunin ko na siya. O sige, para matapos na lang. Papiliin natin ang anak ko kung kanino siya pagsasama. Papasukin mo ako, ma. Hindi pwede, pinipigilan siya. Siyempre, lalaki yan eh. Malaking tao pa si Rayber, diba? Si Jordan. Nakapasok siya sa loob. Pinipigilan pa rin siya ni Carmen. Samantala, nagkasalubong tong si Sawa saka si Leon. Nakaramdam si Leon na parang may ibang gagawin tong si Sawa, di ba? Malakas ang instinct nito eh. Ngayon, sabi ni Sawa, Kapusit, tawag ka ni Alakdan. Meron siyang pinapasuyo sa'yo.
Paano 'tong bantay? Ako nagbabantay dito, 'di ba? Kaya nga ako nandito, eh. Maikipagpalit muna ako sa'yo. Sige na, ako muna pupuwesto dito." Ngayon si Christy, nililinis ang buong katawan niya dahil nga nandidiri siya, eh, 'di ba, sa sarili niya. Ngayon sabi niya, "Jordan, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko magagawang taksilan ka." Ngayon pumasok agad si Sawa, sabi niya, "Akalain mo nga naman, kaya rin palang maglinis ng katawan ng isang higad na kagaya mo. Kaya mo rin palang maligo. Ano, akala mo hindi ko alam na may namamagitan sa inyo ni Leon? Inagaw mo siya sa akin. Inaakit mo siya hanggang sa maagaw mo siya. Yan ang plano mo, di ba? Hindi totoo yan, Sawa. Mahal ko si Jordan, mahal ko ang asawa ko. May nangyari, pinagsamantalahan ako ni Leon. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Ano? Kung sirain ko yung maganda mong mukha para hindi ka na magustuhan pa ni Leon, yan ang nababagay sa'yo, eh. Ha? Hindi mo ako madadaan dyan sa mga kasinungalingan mo. Bago mo yung gagawin sa akin, Sawa. Sabi ni Christy, nakikiusap siya. Huwag mong gagawin sa akin yan. Talagang hihiwain na yung pisngi niya. Buti na lang talaga dumating si Leon. Yan, sinakal si Sawa. Buti nga sa'yo. Tigil mo na to, Sawa. Iniyagi siya sa labas. Nagkaroon ng iskandalo. Nanonood yung mga miyembro ng kalasag sa kanila. Bakit ba, Leon? Ha? Ano ba nakita mo niya sa babaeng yan, ha? Yung malanding babaeng yan. Inaagaw ka niya sa akin. Ano bang kailangan kong gawin para balikan mo ko? Ikaw, wala kang karapatan na gawin yan. Isa pa, kapag ginawa mo ulit to, kapag inulit mo ulit to, hindi lang yan na matitikman mo sa akin. Napuno na talaga si Leon. Kinuha si Sawa, inangat, tapos sinampal na malakas. Umiiyak na tong si Sawa. Buti nga sa'yo. Kasi ikaw kontrabida ka, eh. Nasaktan mo pa si Christy. Kasi nga sabi nga ni Leon, di ba, walang pwedeng gumalaw sa kanya. Ilang beses ko nang sinasabi sa inyo, di ba? Walang pwedeng makialam sa kanya. Ako lang may karapatan. Ngayon inawat siya ni Alakdan. Sabi ni Alakdan, "Tama na, Leon. Tama na yan. Huwag mo na sasaktan." Buti na lamang inawat siya ni Alakdan. Samantalang si Jordan nakapasok na nga ng bahay. "Tori, halika." Kinausap yung katulong. Sabi, "Hindi ka pwedeng pumasok, Jordan. Hindi pwede." Ngayon, ito namang si Leon, umalis na nga, di ba? Samantalang itong si Sawa umiiyak. Talagang nasaktan siya sa nangyari. Dahil nga pinagpalit nga siya ni Leon kay Christy. Ano pa nga ba nga asahan niya? Wala naman silang relasyon, di ba? Kumbaga para usal lang talaga siya. Samantala, inakyat na nga nung katulong itong si Tori sa taas. At sabi ni Carmen, hindi ka pwedeng makalapit sa apo ko. Pinatunayan mo lang talaga sa akin na hindi mo kayang maging ama. Huwag niyo sasabihin yan, ma. Dahil ako ang magulang ni Tori. Ako ang mas may karapatan sa kanya. Jordan, haharap ka sa anak mo na ganyan ang itsura mo. Wala ka sa wisyo. Lasing ka. Pagkatapos, nakikipag-away ka pa. Nakikipaggulo ka pa. Kaya hindi ako papayag sa akin ang apo ko. Dahil ako ang mas tama sa pagkakataong ito. At kung nabubuhay pa si Christy hanggang ngayon, panigurado, ako ang kakampihan niya. At magkakaisa kami ng pinaplano. Sabi ni Jordan, "Anong pinaplano mo, ma?" "Asikasuhin ko ang kustodiya ni Tori, na ako mismo ang mag-aalaga sa kanya at mawawalan ka ng karapatan." Naku po, patay tayo dyan. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito, mga kapuso. Nako, alam ko nabitin kayo. Ako rin nabitin din ako, mga kapuso, dahil araw ng Huwebes ngayon at bukas wala tayong mapapanood na programang Asawa na Asawa Ko dahil bibilang pa ang 3 araw bago pa dumating muli ang araw ng Lunes. Kaya yan ang ating pakatutukan sa episode 9 ngayon darating ng January 29, 2024. Ang paghingi ng tulong ni Christy kay Billy na anak mismo ng pinuno ng kalasag na si Leon, at tutulungan nga ni Billy na makatakas itong si Christy. Ito na kaya ang pagkakataon na tuluyang makawala si Christy sa malagim na pinagdaanan niya sa miyembro ng kalasag. Yan ang pakatunghayan natin. At dito na po natatapos ang recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa inyo subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa ng Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso. Happy weekends, Happy New Year, and God bless po sa inyong lahat.